Hello Cancer, Sun, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin nga ng mga messages for you. September 28 po. Kuha muna tayo ng mga trinkets po. Tingnan natin ka ng mga messages sa iyo dito. We have the butterfly. Napakalaking butterfly. So, maaaring yung ano ninyo, yung mga ganap sa buhay ninyo ngayon ay may mga pagbabago, may mga shifts na medyo may kalakihan, no? Maaaring mga major transformation ang magaganap sa buhay ninyo. Cancer, maaaring magsisimula yan sa personal level, no? Personal transformation ang napipick up ko dito na maaaring maunang gagawin ninyo, no? What else? We have Stingray. Ayan, this is about adaptability and also change. Kaya, ano kayo, very flexible kayo, Cancer. You really have nothing to worry about dito sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo because you are very adaptable, you are very flexible. So, kung ano man ang ganap dito sa buhay ninyo, you would easily adapt to it. So talaga namang walang hassle, kumbaga, kahit may mga shifts na mangyayari, walang hassle yan sa inyo. You are going to embrace that change, that is going to come sa buhay ninyo. So that's really beautiful. Beautiful. So we have Bagua. Wow, this is really beautiful talaga. Kasi this is about abundance, this is about prosperity and wealth, no? So maaring maging ngayon, pagkakataon nyo na ito ngayon, Cancer, na maging yayamanin. Yun ang aking napipick up dito. So, maaring yung pagbabagong ito, is going to be in the area of your money, career, and finances. Maaring meron ditong pagbabago sa inyong career, pagbabago sa trabaho, maaring magkakaroon na kayo ngayon ng negosyo or additional na negosyo, or maybe kung ano man ang existing ninyong negosyo, maybe that is going to bring you, na ngayon, massive return of investment, no? Cancer, kaya napakaganda, no? Yung pagbabagong ito sa buhay ninyo, yung mga ganap na to is going to bring forth success, wealth, prosperity, and abundance, no? So be on the lookout for those opportunities talaga sa ngayon. So what else for Cancer? We have Ace of Michael. Speaking of an ace, speaking of new beginnings of change, there is another change na mangyayari dito sa buhay ninyo, no? So it feels like there is going to be epiphanies, there are going to be new insights, information, inspiration coming in sa inyo, Cancer, dito na yun ang siguro mga wonderful ideas talaga na magsisimula or mag-lead sa inyo towards this new beginning sa buhay ninyo. Maaring yung mga ideas na yan, yung mga epiphanies na yan is going to lead you to these opportunities na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance. Maaari din ganon ang ganap, no? Kung meron mang pinagdadaan ang hindi masyadong paborable sa inyo, Cancer, ang iba sa inyo ngayon, yung mga bagong ideas na yan, yung mga new information na yan, yun ang magbubukas ng pinto, no, para sa solusyon sa mga problema na yan. At talaga namang muling uusad ang buhay at makakalabas kayo sa kung ano man ang sitwasyon ng mga problemadong sitwasyon na yan na maaari pinagdadaanan ng iba sa inyo, no? So make sure lang, no, na when you communicate with other people, be an effective communicator. Express yourself talaga at communicate clearly. No, maaring yan din ang mga elements or factors na makakatulong talaga sa pag-solve ng problema ninyo, no? Yung makapag-communicate kayo clearly, nang sa gayon, maintindihan kayo ng kausap ninyo, nang sa gayon, ma-express ninyo kung ano yung ibig ninyong sabihin. Kasi, di ba, kung nasa dibdib lang ninyo, nasa isip lang ninyo, other people won't be able to figure out kung ano yung gusto ninyo, kung anong nasa isip ninyo, anong idea ninyo, di ba? Kaya you really have to express that. Nang sa gayon, maaaring yan ang magbibigay daan, di ba? Para sa masolve na ang problema, di ba? So what else? We have Ace of Gabriel. Ayan, so dalawang ace na. So meron na rin dalawang change symbols dito at meron dito dalawang
Ace din. So, that's another change, pagbabago din, ano. So, talaga naman, Cancer, maraming pagbabagong ganap dito sa buhay ninyo. At kung dalawang Ace ang lumabas sa reading ninyo, that is really a beautiful change. That is a positive and beautiful, happy changes na maaring maganap sa buhay ninyo, Cancer. Kaya napakaswerte talaga ninyo ngayon. Napakagaling, no? There are going to be opportunities talaga na parating sa inyo dito. And aside from maybe yung opportunities na to ang maghahatid, no, ng opportunity for you to experience wealth, prosperity and abundance, maaring yung mga opportunities na to also are going to give you an opportunity as well, or chance to express, no, kung ano ang passion ninyo, no? Magagawa niyo na dito kung ano yung passion ninyo, kung ano talaga what you really love to do, no, Cancer. Ito na yon, no? Ito na yon. Kaya ang iba sa inyo, you're going to be very excited about this. You're going to be very passionate about these opportunities. Kasi maaring ito na yung karera na talagang pinapangarap ninyo. Ito na yung trabaho na talagang minimithi ninyo. Diba? Maaring ito na yung negosyo na talaga namang gustong-gusto ninyong magkaroon. Dahil ito na yung magpapasaya sa inyo. Ito na yung direksyon na gusto ninyong tahakin talaga even before pa. And now, you have that opportunity. Diba? So, that's really, really gorgeous. So, what else? We have the star energy, beautiful energy. This is a wish fulfillment energy. Cancer, kaya may mga wishes kayo or wish na is coming to fruition around this time, no? And also, pinapakita agad nila sa akin yung sobrang liwanag na star. You know what? Talaga namang divinely guided kayo, Cancer, to be on this situation, no? Kung ano man tong mga pagbabago sa buhay ninyo sa ngayon, kung ano man tong mga opportunities na parating sa inyo, you know, everything is divinely orchestrated. You are being led to these situations talaga for you to be able to embrace and experience this positive, beautiful, and happy changes sa buhay ninyo, no? Makukuha nyo na yung pangarap ninyo. A dream is coming true sa ngayon. Kaya ang mahalagang dito, magtiwala lang kayo sa sarili ninyo, no? And always check in with your intuition because you are being led ngayon kung saan kayo dapat mapunta, no? Kung ano man yung mga paghihirap dito, difficulties na pinagdadaanan ninyo recently, that is coming to an end. This is the end of that difficult phase sa buhay ninyo, and you are starting fresh. You are starting a new life, no? You're embracing new things, new situations, and this is just a gorgeous energy. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe para sa iyo, Scorpio. Kuha muna tayo ng mga trinkets, no? This is for September 28 po. We have the barrel. Ayan. So, wow. This is really beautiful because there is transformation coming in dito, Scorpio, no? There is transformation at ang mga pagbabagong ito, parang ito yung maghahatid sa inyo ng pagkakataon na kung ano man ang luma, kung ano man ang hindi na nagsiserve ng iyong highest good, you know, that will be out in your life na ngayon, no? Parang you're going to let go and release anything and everything na hindi nyo na napapakinabangan, hindi na yon ang para sa'yo, yung gano'n, because you are making room ngayon sa sarili niyo for newness, no? You're making room for the new things, situations, at even mga tao, no? Na maaring gustong pumasok sa buhay ninyo. Now, you are making room sa sarili ninyo para dyan, no? This is also about richness and well-being. Kaya maaring iba sa inyo dito, focusing on pagpapayaman, focusing on financial opportunities na nandyan or dumating or dadating pa lang sa buhay ninyo, and also focusing on your
yung health ninyo, no? So you're focusing on your well-being, how you're going to take care of yourself in the midst of busyness, no, ng buhay, no? So maaring ganun din ang sitwasyon ng iba. What else? We have the butterfly. Ayan. So there is talaga may pagbabago. Hindi masyadong malaking pagbabago yan, no? But definitely there is pagbabago. So we have tortoise. Ayan. So slowly but surely ang ganap dito ni Scorpio. May mga binabala kayong changes sa buhay ninyo. Pero alam mo yun, yung hindi kayo nagmamadali. You are taking your time because gusto ninyo na sigurado kayong magiging maayos ang lahat, no? Magiging smooth lang ang transition. Kaya may very cautious kayo, no, sa paggagawa ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. So what else? We have Four of Ariel. Ayan. So there is generosity energy dito na bumabalot sa inyo, Scorpio. There are times na gusto ninyong tumulong, no? Pero at the same time din, no, nagre-receive din kayo. So parang may binibigay kayo, tapos meron din namang nagbibigay din sa inyo. Yung parang ganun lang ang ganap, no? Parang cycle lang talaga, no? Minsan may mga taong hihingi sa iyo ng tulong, magbibigay ka, tutulong ka. Tapos at times naman kayo din naman yung nangangailangan ng tulong, kayo din yung nagre-reach out to other people, kayo din naman na nagre-receive, no? So that balance lang kumbaga. Some of you are creating changes sa buhay ninyo dito. Yung parang meron kayong mga i-release, diba, na hindi, yung sa tingin ninyo or sa pakiramdam ninyo, hindi na yan nagsiserve ng iyong best interest and you're going to release that. Pero ang iba din sa inyo, Scorpio, is resisting to change, no? Maaring ang iba sa inyo dito, yung mga pagbabago siguro sa ways ng pagmamanage ninyo ng kaperahan, sa ways ng paggagastos ninyo or pagsisave, yung mga ganon. Or maybe, you know, yung pagbabudget, maaring ganon. Maaring may mga ganap sa buhay ninyo ngayon that is calling for change na, no? Yung balance lang siguro dapat, pero parang parang siguro hindi kayo gaanong open para dyan, no? Maaring ang iba sa inyo hindi talaga gumagawa ng budget plan, maaring kung ano yung sa tingin ninyo pagkakagastusan ngayon, pagkakagastusan ninyo, maaring gano'n, no? Maaring hindi kayo open doon sa magawa kayo ng budget, na i-manage ninyo yung kaperahan ninyo ng mas maayos ang paraan, no? Maaring siguro hindi kayo open para sa ganon, wala kayong oras para sa ganon, maaring ganon. But that is your choice, no? That is your choice. And this is not going to resonate with everyone, Scorpio. So, kung ano lang ang sakto sa sitwasyon ninyo, yun lang ang kunin ninyo. But, yun lang ang na-pick up ko doon, no? Na merong mga Scorpio na ganon ang ganap dito, no? Na you are resisting to change. We have Knight of Michael. Ayan. So, hindi na dito uso ngayon sa inyo, sa iba sa inyo, Scorpio, yung babagal-bagal, yung hindi umuusad, yung ganun ba. Pero alam mo, contrasting, no, ang energies nito. Kasi si Barrel, may change, may transformation na gagawin, may mga releasing kayong gagawin. But at the same time, ang iba nagre-resist din sa change. So, maaring magkaibang grupo yan ng Scorpio, no, sa collective. Dito naman kay Knight of Michael. Si Knight of Michael is a fast-moving energy. No, fast-moving energy. Mabilisan ng lahat. Gusto niya agad-agad, pag naisip niya, susunggaban niya agad. Gusto niya kapag pumasok sa isip niya, talagang gagawin niya agad. Sisimulan niya agad. Gusto niyang matapos agad. Yung mga ganun ba? Yung mga pag may pumasok na idea sa isip niya, talagang gusto niyang simulan agad yan, no? Without thinking. Ganun siya, si Knight of Michael. Samantalang si Tortoise naman, ang gusto naman ni Tortoise, teka lang, dahan-dahan muna tayo. Diba? Yung ganon. Yung cautiously, moving, kumbaga. So, parang contrasting sila, diba? So, it feels like to me na magkakaibang grupo ito ng Scorpio sa collective. Merong gustong nagmamadali, meron din namang gustong dahan-dahan lang, let's move cautiously, no? Yung parang ganon. But, whatever the case may be,
Scorpio, kung ano yung sa palagay ninyo, kung ano sa pakiramdam ninyo ang mas tama ninyong gawin, then do it. No, doon kayo sa kung saan kayo magiging masaya, kung saan kayo komportable, doon kayo. Kaya napakahalaga din talaga na lagi kayong magpapagabay sa ano ninyo, sa intuition ninyo, because that will guide you, that will signal you kung ano ang dapat ninyong gawin, that is going to be for your best interest. No, Scorpio? We have perspective, and so as I've said, diba, earlier, na kung ano ang magpapasaya sa iyo, kung saan kayo magiging masaya at komportable doon kayo, no? Kasi maaring sa ngayon, no, may mga ideas kayo, let's say for example, doon sa mamadali, doon sa gusto ninyong gawin agad-agad, no, kung ano man ang naisip ninyo. Dito naman sinasabi ni perspective na there are going to be new perspective coming in dito that maybe will change, no, your approach sa mga bagay, no. Sinasabi dito, there is a better way, no, there is a better way than to move quickly at hindi pag-isipan ang lahat, diba? So may mga ano dito, may mga realizations ang iba sa inyo, Scorpio, no, at maaring yun ang pagbabagong magaganap para sa iba sa inyo, no. May mga marirealize kayo na oo nga, maybe after a while ma-realize niyo na oo nga, hindi pwedeng nagmamadali dito. Kailangang dahan-dahan lang ang approach, kailangan pagplanuhan, kailangan pag-isipan, no? So maaring may mga ganong ganap dito along your journey, Scorpio, kaya magkakaroon kayo ng bagong perspective. There are going to be some changes din sa approach ninyo. Eventually, maaring magsisimula kayong nagmamadali, pero maaring matisod kayo dyan, maaring may ma-realize kayo dyan, no? Biglang huminto, no? Biglang simula, pero biglang hinto. It's because there are going to be new insights, new realizations na madidiscover kayo, no, Scorpio? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga mensahe for today, September 28. Pauna mensahe ninyo sa Trinket Hamsa hand. Ayan, Hamsa hand. So, this is really beautiful. This is about protection, no? Protection from negative energies, maaring ganon. And you are also, dispelling negative energy surrounding you ngayon. Maaring sa energy field ninyo. Then, Pisces, napipick up ko din dito, maaring ang iba sa inyo, nagpa-practice talaga kayo ng clearing, no? Maaring nag-smudging kayo, maaring nag-smudge kayo sa sarili ninyo, nag-smudge kayo sa living space ninyo, workspace, yung mga ganon, ano? So, what else? We have Star. Ayan, Star. So, this is about brilliance, that is about enlightenment, that is about happiness then, guidance, miracles. So there may be miracles unfolding sa buhay ninyo ngayon, Pisces, no? And you will be enlightened. You will be enlightened. Maaring may mga plans kayo ngayon na naghihingi kayo ng confirmation, naghihingi kayo ng clarity sa divine, and that will be sent to you, no? Around that time. So that's good. We have Barrel. Ayan. Barrel is also about richness. It's about well-being, yung gano'n, no? So, maaaring yun ang focus din ninyo ngayon, no? Yung well-being ninyo, kaya siguro nagki-clearing kayo, maaaring nagde-detoxify and purify din kayo ngayon so that you can dispel negative energies surrounding you or sa physical space ninyo and also sa energy field ninyo, maaaring gano'n, ano? And also, maaaring you are starting to, manage your time wisely ngayon, kaya pinaprioritize ninyo ngayon ang inyong well-being. Pinaprioritize ninyo ngayon ang pagsa-self-care. Maaaring ini-incorporate nyo na ngayon sa inyong daily routine ang pangangalaga sa inyong sarili, sa inyong pangangatawan, Pisces. So that's really beautiful.
So what else? We have leap of faith. Ayan. So new beginning energy. Pisces, meron kayong mga sisimulan dito. You are embarking on a fresh start, new beginning sa buhay ninyo sa ngayon, no? Maaring this is ano talaga, kung ano man ang papasukin ninyo ngayon, Pisces, this could be something na bagong-bago sa inyo, no? You've never done this before, you've never been to, kung lugar yan na pupuntahan ninyo, but wala kayong takot dito. You are taking the risk, no? You are taking that leap of faith because alam niyo na kahit bago lang ito para sa inyo or bago lang kayo dito sa kung ano man ang sisimulan ninyo, hindi kayo papabayaan ng Divine Universe because you have that faith, no? Na lagi kayong ginagabayan, lagi kayong tinutulungan. You have the help and the Spirit has your back all the time, no? Nandun ang paniniwala ninyo. Kaya, handang-handa na kayo na simulan ang kung ano man ito sa buhay ninyo. So, nagtitiwala din kayo sa sarili ninyo, sa inyong mga kakayanan. At the same time, kaya naman, malakas ang loob ninyo sa ngayon, no? Malakas ang loob ninyo ngayon to take a new adventure. So, that's really beautiful. Ano yan? Maaring may bagong trabaho kayo, bagong bahay, maaring may a place of residence na bago kayong pupuntahan, maaring magmamigrate ang iba sa inyo dito, maaring maging independent na kayo, aalis na kayo sa bahay ng mga parents niyo at magsisimula na kayong mamuhay on your own. No, maaring mga ganun ang ganap. We have Page of Michael. Ayan. So, that's really beautiful din, ano? Kasi, you're up for a new challenge. Talaga, no? You're up for a new challenge. And, ano kayo, alam ninyo na magtatagumpay kayo. Sa kung ano man ang sisimulan ninyo dito, you are confident na pagtatagumpayan nyo yan. You are confident na kayang-kaya ninyo yan. No? Kayang-kaya ninyong maabot ang pangarap ninyo, kayang-kaya ninyong ma-accomplish kung ano man ang goal ninyo dito. Kaya ano talaga kayo, excited kayo dito na simulan ang kung ano man ito, no? For others of you naman, may mga contracts kayong pipirmahan sa ngayon, ano? May mga siguro job offer yan, maaring kontrata yan ng lease, no, ng titirahan ninyo, or maaaring lease ng bago ninyong sasakyan. Maari din naman na this is, kontrata talaga sa pagpapakasal, no, marriage contract. Maaring yun din ang ganap ng iba na pipirmahan ninyo. So, that could be that as well, no, Pisces. So, good luck. And what else? We have Six of Michael. Ayan. So, definitely, may travel, no? So, talagang siguro ang iba sa inyo, mangingibang bansa talaga. Maaring nakakuha kayo ng job opportunity overseas, or maari talaga na mag-migrate na kayo sa ibang bansa. So, that is really something new talaga sa buhay ninyo, siguro Pisces. First time ninyong gagawin, no? So, maaring ganun ang sitwasyon. Travel is very imminent for some of you dito, Pisces, na related sa trabaho, maaring related sa pasyal, or maaring related sa migration, no? Change of place of residence. Ang iba naman sa inyo dito, Pisces, you know, very stormy ang sitwasyon dito sa card na to. So, it feels like ang iba sa inyo dito, because this is a moving on energy, maaring ang iba sa inyo dito is living a situation na magulo, no? Maaring merong sitwasyon sa buhay ninyo that's very chaotic, very stressful, unhealthy, no? Maaring ganon. Kaya naman, you are removing yourself from that situation. You are moving from troubled waters into calmer waters, no? You are heading towards the light. You are heading towards calmness, peace, no, happiness, joy. Doon kayo papunta, no? Kasi kung ano man ang kinabibilangan ninyong sitwasyon ngayon, pagod na kayo dyan, exhausted na kayo dyan, physically, mentally, emotionally, and spiritually, you know? Kasi maaring that is a toxic situation, toxic environment na kinabibilangan ninyo. Kaya, you are removing yourself from that, no? So, maaaring may relocation, may travel related din ito. Kasi, you're going to remove yourself physically
from that situation. So, maaaring maglilipat kayo ng bahay din, aalis kayo dyan sa lugar na yan, no? Maglilipat kayo ng lugar na pagtatrabahuan, kasi maaaring trabaho din yan, naiiwanan ninyo, maaaring ganon. Or, ang pinakamaganda din dito, Pisces, sa pag-move on ninyo na ito, is parang mabubunutan na kayo ng tinik, mabubunutan na kayo ng bigat ay maaalis na yung bigat sa dibdib ninyo, bigat na nararamdaman ninyo dito. So, you are giving yourself a new life dito, new hope, new life talaga, no? So, this could also be the new beginning para sa iba sa inyo, Pisces. Magsisimula kayo dito ng bagong buhay na magiging masaya kayo, magiging at peace kayo. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.